Timer starts now. Hello. Mic check. So, hello guys. Welcome back. Medyo matagal tayo hindi nakapag-content. So, nasa session 2 na tayo ng point of sale. Ginawa ko, medyo binuo ko muna siya. Kasi parang hindi ko pa sure kung ano nga yung ilalagay ko. So, tsaka ako ngayon, ipipresent yung mga functionalities na nilagay ko sa point of sale. So, eto. Ngayon yung result. Okay. Ayan. So, ito yung initial na design. Ang common na nakikita ko kapag yun nga, nag-observe ako sa mga point of sale na nakikita ko pag bumibili. So, ang common makikita doon is yung barcoding. Nag-start na ako agad, wala nang intro. Oh, game. Let's code. So, ito nga siya. So, point of sale 1.0, ano lang to, initial na parang header lang natin. Tapos, barcode. Ito yung kapag mag-scan ka na. So, may mga shortcut din ako na nilagay sa akin dito. Kapag gusto kong i-focus sa barcode, okay, so escape lang pindutin ko. So, sasabihin niya sa'yo, scan ready. Ganun. So, pwede mo nang basahin yung barcode ng item. Ganun. Tapos, dito sa baba, ito yung list ng mga items na bibilhin. Okay? So, dito nakalagay yung item, quantity, price, amount, yung VAT niya, yung discount. Kasi ang ginawa ko dito, meron akong discounting per item. At saka may discounting din ako dun sa pangkalahatan. So, yan nga. Ito yung list. Tapos yung information ng item. Ano yung brand niya, dito sa baba. Tapos, yung quantity, yung unit niya, nandito sa baba. Ito yung mga ID ng current transaction, yung mga unique ID. Ito naman dito, yung image ng customer, kung may picture siya, kung wala, wala, okay lang. So, yung name niya, ano yung status ng current mo na transaction. So, ito ngayon, kasi wala, bagong transaction to, so new. Ito yung number, kasi everyday dapat kinakount mo kung ilan yung completed na transaction mo. Ito yung amount, yung VAT, total na VAT, yung subtotal niya, yung total ng item discount, yung total ng pangkabuuan na discount, yung final total, at saka yung payment. So, medyo malaki yung payment na area kasi posibleng may iba-ibang payment type. Diba, nag-split, baka nagbayad siya ng GCash, tapos yung iba naman Apple Pay, BDO, mga ganun, or cash. So, syempre last yung cash. So, yun. Tapos dito yung mga shortcut. Ito, focus ng item, new transaction. Yung iba yung wala pang description, wala pa tong mga tawag dyan, wala pang shortcut, naka-ready lang siya kung anong gagawin. Transaction list, F4, yan, sample transaction list. Bibigyan niya sa iyo lahat ng mga ginagawa mong transaction, saka status. Refresh, ito magdagdag ng customer, F7 wala pa, F8 wala. F9 kapag maglalagay ka ng pangkabuuan na discount. Credit type, ito kapag magbabayad ka ng utang, ganun. Other payment method, yun nga, yung mga Apple Pay, GCash, ganun. Pero ngayon, cash lang muna yung focus ko. So, sample natin. So, dito, okay. So, sabihin natin nakaganyan. Kasi sigurado naka-steady lang naman to sa computer ng cashier. So, ang mangyayari, pag may bagong bibili, bagong customer, so, either escape niya lang. So, naka-focus na doon yung cursor. So, babasahin niya na yun. Ganun. Pero hindi ko nadala yung barcode ko, scanner. So, ang gagawin ko ngayon,
magta-type ko na lang muna. Ito pwede din mag-search. Ba, Coke. Yan. Or skip muna natin. A na lang, A. Kasi marami yung A. Yan. Ito yung mga list natin ng items. Next time nalagay din ako ng shortcut siguro sa labas nito para yung mga favorite mo na item pwede nating ilagay dito sa baba or pag-isipan muna natin kung saan. Pero ito muna ngayon, may searching tayo dito. So sabihin natin, bibili yung customer ng Coke. Pipiliin mo yung Coke. So mag-search ka dyan, Coke. Yan. Ganun. So, ito muna. So, sabihin natin ito, Coke, 750, yan. So, ano ba bibilhin niya? Ngayon kasi may dalawa ako na set dito sa item mo na yun. It's either bibili siya ng isang case or isang bote lang. Ganun. So, sabihin natin ito muna, isang bote. Yan. So, dagdagan natin. Sabihin natin magmimerienda siya. So, mga pansit canton. So, Lucky Me. Yan, kalamansi. Ganyan. So, select ko yan. So, may dalawang item na ako. So, kung napapansin nyo, yung item dito sa right side, yung summary ng yung amount na nababayaran niya. Yan. So, ito yung price, yung amount, yung VAT, kung maglalagay ka ng discount, yun. So, kumpituhin muna natin. Sabihin natin mga tatlong item. Ano pa ba? Mayroon yata sila dito. Hansel ba yan? Wala. Ano ba yan? Yung mga tinapay dito. Ito, kadalasan, yung ginawa ko dito, hiningi ko yung list nung binibenta doon nila Ermat sa tindahan nila. Para pwede kong gawing sample na item ba. So, try natin to. Ito, creamy white. Yan. So, ganun din. Sample. Diba, ito. Nescafe creamy white. Nagdagdag ako ng isa pang kape. Ano pa ba? May sugar din yata. Ano yun eh. Sugar. Wala kasi hindi ko pa nalagyan ng selling unit yung sugar niya. Pero sige. Total, nandito na tayo. I-display ko din kung paano ko nilalagyan ng selling unit yung sugar. Sabihin natin, maglalagay ako ng selling unit sa sugar. So, saglit. So, ito yung item master natin. Okay. Ayan. Kasi hindi magdi-display yung bibilhin mo dun sa POS kung wala pa siyang price, selling price. So, hanapin natin yung sugar. Tingnan may sugar. Ayan. Up. Hindi ito. Ano ba yun? Sugar. Ayun, may sugar siya. Sugar brown. Ayan, ito. So, 1 kilo. May 1/4 din. So, lagyan natin to ng selling. So, sabihin natin 1 kilo nga, di ba? 1/4. Hindi. Per ano na lang siya. Per hindi siya dapat kilo eh. Edit natin siya. Per sachet. Weight kasi nalagay dito. So, okay lang. So, dito tayo sa 1 kilo na sugar. Lagyan natin siya ng kilograms. 1 kg. Okay. So, magkano yung price niya? Ako, hindi ko pa natanong magkano yung price. May listahan ako nun. Sabihin natin 1 kilo. 100 na lang. 100 na lang. Mahal. So, what included. Ayun. So, makikita niyo dito sa baba. Move ko muna yung ano ko ha. Ito pala. Palitan ko na lang. Ayun o. Makikita niyo dito. Meron tayong selling price na ganyan. So, tag 100. Okay. May sugar din dito yung isa. Brown. Ito 1/4. So, 1,250 milligrams. So, lagyan natin siya. Ito milligrams. So, conversion 1. Yan. 1 lang. Pero bakit 100? Dapat 250 to ml. Hindi. Kilograms pa din. 1 ang conversion.
Pero 1/4 siya. Yung price niya, sabihin natin, i-divide natin yung 100 pag 25. Ganun. Or sabihin natin 30 to kapag per 1/4. Pero pag 1 kilo, mas mura. Sample lang. So, ganyan. So, sugar. So, meron tayong item na nilagay. So, balik tayo sa ating POS. Ayan, ito yung POS natin. So, try ko na ngayon, sugar. Ayun, may sugar na tayo brown. So, 1/4 yung bibilhin, sample. Ayun. So, 30. Yan. Yung VAT, 3, yung amount, ganyan. So, ito na yung sample natin. Ngayon, nakita ko din sa ibang POS na pwede sila magpalit ng quantity. Yung iba nilalagay nila sa shortcut like F1, F2, F3. Sa akin hindi. Ang ginawa ko na lang dito, nakafocus ka sa barcode. Kung gusto mo focus sa list, ito, item list focus F1. Yan. So, nakafocus din sa list. Ang gagawin ko dyan, quantity, enter ko yan, lalabas kung papalitan ko yung bagong quantity. Sabihin natin, 2 yung bibilhin niya. Yan. So, magpapalit siya ng quantity. So, sabihin natin yung creamy mart, gawin natin 5. Yan. So, yung summary, meron ng summary dito. Magkakape ako kanina eh. So, makikita niyo yung summary, nag-iiba din siya. So, subukan natin lahat ng functionalities. So, ngayon, dito naman tayo sa discount. Sabihin natin, magbibigay ako ng discount. Yung Nescafe, gagawin ko na lang 40. So, magbibigay ako ng discount sa item na to. Sample lang. So, it's either gusto ko magbibigay ng discount percent or amount. So, amount muna tayo. So, sabihin natin 40 na lang yan. So, discount na amount is 5. Yan. So, makikita nyo dito sa right side, may discount dyan ng item. Item discount 5. Yan. So, sabihin natin gusto ko pa din magbigay ng discount. Yung 750, tanggalin ko to. So, meron tayo ditong other discount. So, F9. Mangyari, pindutin ko yung F9. Yan. Maglalagay ako ng 7.5 discount. Ayun. So, 130 na lang siya ngayon. So, makita mo dito sa items, may minus 5 tayo. Yung other na, yung sa other discount, 7. So, total discount mo, 12.5. So, ang maiwan na lang na babayaran mo, 130. Ganun. So, ano pa ba? So, meron na tayong discounting. Meron tayong gross na discount. Kita na natin yung total. Dito naman sa baba, yung selected mo, ang ginagawa ko dito, pang tawag dyan, pang notify lang to na may zero ka na quantity, pero bakit tayo parang hindi naman kasi natin pwedeng pigilin yung pagbili. Halimbawa hindi tayo naka-inventory, so hindi natin update yung quantity. Hindi naman yun pwedeng itigil natin yung POS natin kung hindi tayo naka-inventory. Siyempre tuloy-tuloy pa rin, pero makikita mo dito na hindi updated yung quantity ng sugar na to. Okay, so tuloy pa rin yung bayad, bili kahit hindi nag-inventory, pero dapat may inventory to. So ano pa ba? So tulad niyan, eto ngayon naka-open yung status ng transaction na to, pero pwede kang sabihin natin hindi pa siya tapos dun sa ano niya. Sabihin natin umalis pa siya kasi kulang yung pambayad niya, tapos may bagong customer. So, iba ang ginagawa nila, hino-hold nila yung current mo na transaction. Proceed sila sa bago. So, eto ngayon sa atin, wala nang hold. So, diretso ko na lang new transaction. So, new transaction. Shortcut niyan is F2. So, pindutin ko yung F2. Tanongin niya, do you want to create a new transaction? Yes. So, makiklear out to lahat. So, proceed ka ngayon sa bago mong customer. Sabihin natin yung bagong mong customer bumili ng Coke. Yan. So, eto.
Tapos sabihin natin, bumalik na yung umalis kasi nakompleto na yung bayad niya. Ang gagawin natin, meron tayo ditong transaction list, F4. So sige, balikan muna natin yung previous kasi may pambayad na siya. Pinutin natin F4, ayan. So meron ditong list. Anong oras na ba ngayon? Ayan. So, eto. Yan yung... ito ba yung... Wait na wala. Yung list. Completed. Anong araw na ba tayo ngayon? 1. Open. Ito ba yun? Ayan, ito yun. Ayan. So, pwede natin balikan yung mga previous na transaction. So, sabihin natin may pambayad na siya. So, ano naman gagawin niyo yun kung magbabayad na siya? Yung shortcut is yung cash payment. Cash kasi cash po na yung transaction ko ngayon. So, pindutin ko F12. Ginroup ko kasi to kung related sa item, dito ako sa F1, F2, F3, F4. Tapos F5, yung hindi masyadong importante. F9, F10, 11, and 12 para sa total na payment na ngayon. So, discount, yan. Yung credit type, other payments, at saka yung cash. Parang sa last part. So, sabihin natin F12. So, magbabayad na yung ano. So, pinutin ko yung F12. Yan. So, yung balance, dapat hindi balance to eh. Dapat total payment, dapat to 130. Ito yung babayaran. Ngayon, meron akong mga nilagay na option dito. Kasi napansin ko din, yung iba, hindi naman sila nagtatype lagi ng yung amount. Although meron naman exact amount, kung pipindutin ko yan. Yan, exact amount, ilalagay niya lang agad, or F11. Yan, exact amount. Ilalagay niya. Ibig sabihin yung binayad talaga sa'yo is 130. Ganun. Paano kung yung binayad niya sa'yo is 200? So, pipindutin ko yung 200. Yan. Ito, ayos lang to kasi kung ano yung binigay sa'yo na pera, yun ang i-type mo dito kahit maglagay pa siya ng 1,000. Nagbigay siya ng 1,000 yung pera niya, ganyan. Pag enter ko nito, i-display niya sa'yo, o sige, bayaran natin. Sabihin natin nagbayad nagbigay yung customer ng 1,000. Yung binili niya lang lahat is 130, nagbigay siya ng 1,000. May buo bang 1,000? O meron yata. Or 500. Yan. So, pag enter ko niyan, yan. So, yung amount na babayaran is 130. Yung binigay niya sa'yo is 500. May sukli siya ngayon. 370. So, hindi ka na magka-calculator ngayon kung magkano yung isusukli mo. Kasi, eto na siya. So, pag nakita niyo din dito, papansin niyo dito, sa payment, mayroon din siyang cash. Ibig sabihin, completed na yung transaction. Ayan na siya. So, pag nagbayad sa'yo, nagbigay, print out after nito, after ng payment, mag-print tayo dun sa label natin, printer. Tapos, di-display natin to. Tapos, pag kinlose to, charan, new transaction naman ulit. Ganun. So, yan na. Yan na yung medyo kabuuan ng ating POS. So, marami pa rin kulang. Yun nga, yung bala ko pang ilagay dito. Gusto ko sa araw na to, alam ko na kung ilan na yung completed transaction sa buong araw na to. Ano ba? Ayun nga, yung customer, kailangan ko ilagay dito. Kasi kung mag-introduce ka ng point system, mas maganda. Kasi yung customer babalik, magkakaroon siya ng point. So, end of the year, or sabihin natin, pwede lang yung mga nire-redeem ng mga points. Ganun ba? Tapos, siyempre, malaking tulong din yun kapag, saglit lang, pahigop. Malaking tulong din yun kapag may customer ka na kasi, yun yung ibig sabihin mga repeat buyers kapag naging suki mo na. Ngayon, pag alam mo na yung in-order lagi ng customer mo, yun yung mga stock na dapat meron ka talaga.
Kasi yun, alam mo, may bibili nun. Lalo na kung paulit-ulit yung customer mo na bumabalik, tapos yun lang din. So, dapat hindi ka mawalan ng item na yun. So, isa yun. Regardless sa fast moving ba siya or hindi, pero ibig sabihin kasi nun, may bibili talaga ng item na yun. Which is maganda kapag nagmo-monitor ka ng kung ano dapat laman ng yun nga, tindahan mo. So, paano na ba? Ano na bang sunod na ito? So, dapat meron din akong dashboard dito. Hindi sa cashier, kundi sa tulad yung mga may-ari na nakikita nila yung trend nga ng mga bumibili. Sa either sa date na yon. So, malalaman mo ngayon, daily basis, weekly basis, monthly, or yearly, kung ano yung mga commonly binibili sa araw na to, sa oras na to, mga ganun ba. So, maraming tulong kapag namomonitor mo lahat ng lumalabas-pasok sa ano mo nga, sa tindahan mo. So, again, balik tayo sa POS na ginawa natin. So, F4, pinindot ko F4. Lumabas yung lahat ng tawag dyan. Mga transaction ko ngayong araw. So, makita mo dito yung transaction ID. Yung customer. Kaya lang wala pa, hindi ko pa tapos yung customer. Sale number. So, ito yung magiging basis araw-araw ng kung ilan yung completed, yung sale number. So, magre-reset to everyday. Tapos yung date, status, yung iba dyan marami pa to, open. Wala nga akong cancel dito eh. Ang next nito is close. So, end of the day, dapat kino-close ko yung ito nga. Tapos, end of the day, syempre, kaya mo nang ibigay kung magkano yung income mo sa isang araw. Tapos, pwede mo din i-print yung mga binili. So, base dun sa binili, pwede mo nang, yun yung i-next mo na i-stock ulit. Yun na yung dadalhin mo, papunta sa kung saan ka na naman maghahanap ng item na yun. So, kung regardless, kung mag-inventory ka, alam mo na yung bibilihin mo na item. So, ito, yung items na to, kung ilan yung, tulad niyan, sale na to, kung ilang items yung meron sa na binili. So, 4, ito yung 4 na items. Ito nag-negative, ito yung sinasabi ko na hindi natin kailangang i-update. Kasi yung quantity niya, current quantity kasi ito, yung negative 1 na to. Ibig sabihin hindi tayo nag-inventory, hindi natin na-update ng quantity. So, tuwing papunch kasi tayo ng mga binibili, nagdi-deduct tayo doon sa quantity. So, kaya nagiging negative. Kasi walang quantity na in-update, pero nagbawas tayo. So, ganun siya. Siyempre, hindi ko naman kayang mag-inventory ngayon. Hindi ko kayang lagyan lahat-lahat ng quantity. So, medyo madami na din yung item ko. Hindi ko lang na-update pa yung expiration. Yun pa pala. Pinaka-importante. So, dito sa item information, papalitan ko yung color nito kapag ka-expire na yung item tulad nung ginawa ko dito. Kaya lang hindi ko na in-update yung mga, tulad niyan. May tawag dyan. May warning. So, kung expire, may pula yan dyan. Same din dito sa POS. Kapag nag-punch ako ng item na yon at pa-expire na siya, so maglalagay pala ako dito. Naku, bakit nakalimutan ko yan? Maglalagay ako dito ng warning na pula. Ibig sabihin yung item na yon is
pa-expire or yellow. Yung yellow, pa-expire. Kung red, expired na talaga yung item. Posibleng expired na yung item, ganun. So, yan na. Ito natin ng mabuo. I mean, ano na siya, pwede na siyang gamitin, pero marami pang pwedeng ilagay sa kanya. So, 25 minutes, meron pa tayong 35 minutes. So, ang ginawa ko naman dito sa back-end ko, for documentation purpose lang ha. Ito, ilan lang naman yung involved na tables dito na sinasave ko. So, ang ingay ni Sony. Okay, so sa table naman, ilan lang yung table ng POS ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang. Okay, 6 tables lang yung buong POS kasi meron na tayong mga item master. Ito yung ibig sabihin, itong POS na to yung transactional na part ng ano natin, ng point of sale natin. So, first is yung sale talaga, yung main na transaction. Tapos, yung item, syempre. Ito yung parang details ng mga binibili. Ito, yung 4 dito yun sa sale item. Discount. So, per item. Ito pala. Meron din akong sale discount kasi ginawa ko na siyang parang flexible, dynamic. Kasi baka magkakaroon tayo ng hindi lang isang discount, type ng discount. Baka may multiple tayo na discount. Pero ngayon, isa lang muna. Pag naglagay ka ng discount, yun na yun. Kaya lang, malay mo, susunod, may mga ilagay ka, may senior citizen. Nag-a-apply ako ng senior citizen. 5% nga lang, hindi ilang 20%. Meron tayong special na discount, mga ganun. So, pwede natin siyang ilagay dito, yung discount type. So, dynamic to, pwede magkaroon ng multiple. Item discount din. Yan. So, ngayon, isa lang muna siya. Pag naglagay ng discount, yun na yun. Kaya lang, malay mo, meron tayong ibang discount pa. Maliban sa maglalagay ka ng discount talaga, malay mo may iba pang, special na promo discount. Yan, dito natin siya lalagay. Tapos, syempre yung payment. Yung payment, ito yun. Yung cash. So, yung ibang type pa ng payment, malay mo, hatiin natin. Tulad nito, halimbawa, 130. Yung pera niya lang is 100. So, cash yung 100. Utang yung 30. Ganun. Tapos sabihin natin may GCash siya. Naman ng GCash niya 10 peso. So may cash siya na 100, may GCash siya na 10, utang niya yung 20. Ganun. Tapos meron din sa video or sa bangko niya, may 20 siya doon. O 15. So ibig sabihin, utang niya yung 5. Discount ko na lang, manong, sabihin mo. So, ano pa ba? Yun lang yun. Tapos yung store procedure ko. Medyo madami-dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lang na store procedure. Tsaka madadali lang naman to. Ayan. So, 30 minutes lang muna siguro to. Hindi. Dapat 1 hour. Hindi pwede na to 30 minutes. Kasi, naiba naman yung approach natin sa POS. Kasi, kaya hindi ako nagko-code habang ginagawa to. Kasi maraming pala isipan dito. Kasi hindi ko pa, ngayon ko pa lang to na tawag dyan. Nasubukan gumawa talaga ng POS. Tapos meron pa pala akong mga sample ng mga yung receipt. So next time magpiprint na din tayo ng resibo.
kapag after magbayad, so pag cash, pag completed na yung transaction, pwede na tayong automatically mag-print. Kaya kinukuha ko yung mga resibo kung saan man ako bumibili, kahit isang item lang. Kasi gusto ko makita kung ano yung common na dinidisplay nila. Sa mga resibo nila. So kadalasan, ang makikita mo is yung quantity, yung name ng item at saka price. Yung iba naglalagay nga ng VAT sa per item, yung iba wala naman, nasa subtotal lang. So nilalagay din nila kung magkano yung binayad, tapos magkano yung change. Mas okay pa ganun, kasi at least alam mo kung magkano yung na-receive na amount. So eto nga, tingin ko sa akin hindi ko na-capture yung binigay na bayad. Nag-deduct lang ako diretso ng equal na quantity. Pero pwede itong capture yung change. Boss, shout out kay boss. Nanonood ng kanyang Chinese drama. Oo, kadalasan. Oo, halos lahat meron palang yung amount talaga na binibigay. Kung may total na babayaran, magkano yung binigay na cash, tapos yun. So kadalasan merong yung iba naman ang haba, kahit ilan yung binili mo. Isa lang yung binili mo pero ang haba. Kasi sa baba, meron ditong talambuhay ng cashier. Diary niya yata yung nilagay niya dito. Ito yung mga ano nila. The benefit from return, exchange, and warranty of the service. Yung mga tawag dyan, mga terms siguro nila to kapag magbabayad ka. So ginamit dito thermal. So ano yung laman niya, yung VAT number ng business, name is simplified tax invoice, kung ano yung, kung meron silang website, address nila, telephone number, credit number, store ID kung may multiple ka na store, register number, ito yung kung anong cashier ka nagpa-punch, ang name ng cashier, receipt type, receipt number, yung date and time. Okay. So ito magiging reference natin to kapag tayo naman yung i-print. So ibig sabihin medyo madami-dami pa nga. Pero nakatry na ako mag-print nito eh. Pero hindi ko pa nagamit dito talaga. Madali lang naman yung printing nito. So may barcode din or may QR. Kadalasan may QR sa baba. Naisip ko din dito, ano lang ha, kasi may time pa naman tayo. Chika-chika muna tayo. So yung plan, di ba nag-print ka ng receipt. So ibig sabihin pag may resibo ka, may QR, yan. Pwede mo tong ibigay, sabihin natin, pag mayroon kang ganito, ibig sabihin namili ka na more than 100 yung nabili mo, mag-issue ka ng ganito. So may resibo. Ito pwede mo to ngayon ibigay sa sabihin natin sa tricycle driver. Pag ito binigay mo,
free ka sa babayaran. So, ang i-collect ng tricycle driver is ito, yung QR. Tapos, free yung bumili ng 100 na yung total niya is 100. Tapos, ito yung i-claim ngayon ng tricycle sa ano, mga ano ba, mga tawag dyan, mga strategies. So, pwedeng ganun. Ano pa ba ang next? So, yun na muna. May dinagdag yata ako sa item master. Nakalimutan ko lang kung ano yun. So, ito yung item master natin. Selling ba yan? So, meron pa tayong 25 minutes. Gagawin natin, i-check na lang natin lahat-lahat ng item kung meron silang selling unit. Total, may time pa naman. Hindi ko muna nilagyan ng mga picture lahat-lahat kasi medyo ano siya. Mag-research pa ako ng mga images niya. Ayun, wala. Ajinomoto. Saglit lang. May listahan ako dito eh. Ajinomoto. Itong listahan na to ginawa ni Nini. Nini, shout out kay Nini. Saan na yun? Ayun. So, yung 11 grams, 6 peso. So, lagyan natin siya ng selling. So, sachet. Per sachet yata ito eh. Sachet, conversion is 1. So, 1 sachet. Yung presyo niya, 6 peso. Yan. So, may selling unit na siya. Yung 24 grams naman, sachet din. Sachet ito, di ba? So, isa. Description. Magkano? Tag 9. Ayan. Yan. Ajinomoto. Alfonso Light. Sana si Alfonso Light. Ayun. Alfonso Light. Magkano yung 500? 185. So, selling unit natin. Isang bote. Conversion 1. $185. Ang 1 liter. 520. So, syempre, papaverify ko pa to sa kanila yung mga pricing nila kasi napaka-critical to, yung pricing.
pag mali ka ng nilagay na price, nako. Bagoong boneless. Bagoong boneless. So, yung 180 ml na is 27. Sachet yata to, pack. Ano ba yung sura ng bagoong boneless na to? Siguro bote to. Or yung nasa sachet. Bote ko na lang. Ano ba yun? Bote nga. 27. 380. 39. Beans, mang beans, munggo. Magkano yung munggo? Pag 10 yata to. Isang pack. May pack to eh. So, 10. Bear Brand. Bear Brand na 300. $115. So, isang anong tawag ba dun? Pack din yan. Sige, pack na lang natin muna. Ayan. 115. Ito din, 115.
Choco milk. So, nire-ready ko na kumbaga yung magiging stock nila. Ermat. Para may items na sila pagdating. Yung mga bago na lang yung encode nila. Pero yung current nila doon, pwede na nilang magamit tong system. Okay, time check. 45 minutes. May 15 minutes pa. Tapusin na natin. 29 grams. 14. Sachet yata ito eh. Yan, sachet. Tapos yung 33 grams, 14 din. Sachet. May beer na beer grande. Sandwich spread. Best foods. Best foods 32. Sachet din siya. 1 32. Yan. Yung mga quantity lang yung wala. Kasi hindi pa tayo nag-inventory. Dapat mag-receiving tayo na ito. Or adjustment. Adjustment pwede. Yan, pwede yan pala oh. Yan. Big Family Bihon. Tag 16. Birch tree. 12. Parehas 12. C2. C2. Ha? Meron naman. May C2 na. Chismis. Tag 8. Yan. So, malapit na nating mabuo. Time check. 10 minutes more. CLVV. CLVV. 250.
Bait naman ang kapatid ko talaga, oh. Dadalhan niya ako ng spaghetti daw, spaghetti. Coke, regular can. Wala naman yata akong can doon. Pero magkano ba ngayon yung Coca-Cola, regular na can? Coke. Hindi pa siya umabot si Nini doon sa Coke. Coke Zero. Litro. Wala pa siyang mga Coke, Diet Coke, Sprite. Naglalagay-lagay na ako ng mga amount. Crispy fry 62, 23. Ang trente niya 14 ito. Ito 14. Ito 23. Ito 23. Yan. Madami-dami pa nga. Tingnan natin yung ano natin, point of sale natin. So item, may crispy na ba dito? Ayun, so may crispy fry na. May RC rice na din. So sabihin natin ito. Ayun, matik. May 23. Ayun. Hindi ko pa pala nasabi. Pwede ka palang mag-delete dito. Delete mo lang yung item. Yan. Rice. Rice na sinandoming. Ay, RC pala yan. Ayan na. Seven minutes. Sabihin natin dalawang magkano ba? Mura naman ang RC rice ko. Yung 5 kilos. Sa 5 kilo yung bibili mo. At 5 kilo. Kasi namili ka ng ganyan. Ano na lang. Discountan kita ng kabuuan na 29. Yan. So, 1.3 na babayaran mo. Yun, discount. Paano ko naman buburahin yun yung discount? So, ganun pa din. F9. Oops. 9 yan. So, currently, meron kang discount na 29. So, gagawin dyan is 0 mo lang. Balik siya sa dati. Ganun din dito sa discount. So, sabihin natin magdi-discount ako sa kanya ng 50. So, select ko yung discount na cell. Ito, yung area na to. Press ko enter. Yan. So, maglalagay ako ng 50 na discount. Yan. So, ayan na siya. 1.2 na lang yung babayaran. Yan lang. Paano ko naman buburahin niya yun? So, click ko dyan. Press ko ng delete. So, do you want to delete the discount in this item? Yes. Ayan, balik siya sa dati.
Maganda to tingnan kapag meron ng inventory ako na ginawa. Kasi magre-reflect talaga dito yung quantity niya na current. Pero unahin ko muna yung customer info tsaka yung expiry. Time check, 5 minutes more. Isakto lang natin 1 hour. Tama tayo oras. Yung color na to, generated to ng AI. Kasi ano ako sa color. So sabi ko, gawan mo ako ng sample na design. Yung una, yung pinaka-una talaga nito. Plus yung color coding niya. So binigyan niya ako ng ganitong background color. So nilagay ko na lang yung iba. Hindi ko alam pa kung paano pa itong mga color na ito. Susundin ko na lang kung anong gustong color ni Armat. Ito tayo, new transaction. Yan. F4. Dapat yung mga open dapat sa pinakataas, yung hindi natapos. Hindi kasi tama, dapat sa pinakataas siya. Pag hindi natapos, dapat sa pinakataas. So lagyan natin dito case 1 greater than 0 then 1 else 0 as is completed. Okay. Natin F4. Ayun. So, ito ang ibig sabihin. Yung mga tulad ng situation kanina, yung scenario kanina na may hindi nagbayad, umalis muna or nagdagdag pa ng item. So, hindi ko siya pwedeng hagalapin dun sa pinakababa. Dapat yung mga hindi tapos na transaction sa araw na yun, dito sila sa taas. Yan. Yan nito. Yan, 0 transaction to. Pwede nyo ipasok dito yan. So, dagdagan natin ng, sabihin natin, sugar. Bigli siya ng 1 kilong brown sugar. Yan, 100. Yan. So, bayad. Magkano yung pera niya? 500. Or may buo na ba na 200? Or 500? 50, ganyan. 500. Yan. Pag-enter ka niyan, sukli, 400. So, titingnan ko ulit. Ano siya? Sabihin natin ito. Ito, 3. Babayaran ko to. Yan. So, sabihin natin may 2,000 siya. Pinutuin to, 2,000. Enter. Yan. Yung sukli, 671.
Bayad. F5. F5. ID 361. 31 pala. Bayadan natin. Exact amount. F11. Fuck. Tingnan natin ulit. Yun. So dapat ito pala. Pwede itong i-void. Dapat hindi ako nagkaganon. Dapat meron pa rin akong deleting pala ng transaction or i-void. Ayan yun na. Ayos na yun. Hindi matatanggal kasi ito. Oops, sumobra na ako. So hanggang doon na lang. Yun na yung status ng point of sale natin. So next time ulit, update ako ng progress. Timer stops now. See you later.